must be represented with something. Supposing ang bundok represent what? Represent sa demonyo ang bundok, example. Tapos yung mustasa represent of mustasa of yung faith. If this is spiritual, what is equivalent from literal to spiritual? Hindi lang sapat na, hindi naman yan literal eh. The mulberry tree be uprooted and be planted into the sea and will obey you. Lucas 17 size. Ano ang mulberry ngayon? Represented what? Ay itong seed of mustasa representing of what? At itong be planted into the sea. Ang sea representing what? Ano itong equivalent sa spiritual? Ganon. Hindi nga, hindi naman yan literally. Tapos na lang? mga kapatid, tandaan ninyo, Biblia niyo ito, dapat matuto kayong magbigay ng justification to your alibi. Imagine David niyugyug niyo sa Bathsheba, naging lulo sa lulo siya ni Jesus. Si Judas naman, niyugyug niya si Tamar, daughter-in-law niya, alam niya prostitute. At nanganak ito, ang pangalan ay Faris and Sarah. Naging great grandfather of Jesus Christ. Imagine, parang nakatanggap ng big stars instead ng paparusahan. Tingnan niyo ang Biblia. Nandyan, indicate ko ang verses and chapters. Nga pinaparusahan ng Diyos ang gumagawa ng karumal-dumal. This is the Bible itself. Kayo na bahala, word of God or not. O totoo bang sinasabi nila nga ang Biblia mayroong mga kabulastugan dahil yan, kung sundin mo, mangyayari sa iyo. Mayroong sakuna nga mangyayari sa iyo. Pero wala. Avicenna, Ibn Sina, isa siyang well-known physician sa mga Muslim. Isinilang siya 980 at namatay siya sa 1037 sa Ibn Sina. Nag-eksperimento siya ng dalawang karne, tupa. Ang isa ay kaharap niya ang wolf, nandoon din sa tangkal, doon sa nakikita niya araw-araw ang wolf sa isang lamp, sa isang tupa. Ang isa namang tupa, wala. Pareho ang pagkain, pareho ang timbang, pareho lahat. Maliban lamang sa isa ay nakaharap sa isang wolf. Di nagtagal, lumiit ang timbang sa yung sheep hanggang nagkasakit, pumayat hanggang namatay. Dahil sa stress, araw at gabi nakikita niya ang wolf sa harapan niya. So ganun din tayo mga kapatid. Kung magpadala tayo sa ating stress, yung stress tayo, magpadala tayo, hindi magtagal, magkasakit tayo, mawalan ng timbang, walang gana kakain, hanggang mamatay tayo. Mayroong mag-ama, nakasakay sila sa bus. At yung anak ay nakakita ng mga kahoy ay mabilis tumakbo. Dad! Ang bilis tumakbo ng mga kahoy. Isang nakita naman niya. Dad, clouds ba yan? Dad, yan ang tinatawag na clouds. Ang bilis tumatakbo ang clouds. Dad, ang ingay ng bata. Yung ang likuran ang kupol ng sa likuran, hindi nakatiis. At sinabi na, bakit hindi mo ipatingin sa doktor yung anak mo? Maghanap ka ng magaling na doktor. Ipatingin mo yung anak mo. Sabi ng ama, galing nga kami sa doktor dahil itong anak ko, mula ito isinilang ay bulag, hindi nakakita. At naoperahan ito ng mata at ngayon nakalabas na, ngayon pa siya nakakita dahil mula ito isinilang ay bulag ho ito. So dito mga kapatid, makakuha tayo ng leksyon. Na kung mayroon tayong naririnig, mayroon tayong nakikita, don't judge immediately.